Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Alright, so pag-usapan natin, ano nga ba ang pagkakaiba ni na Attorney Claire Castro at ni Patrolman Fontillas. Para sa kaalaman ng lahat ay hindi ko po kilala itong dalawang ito, no? At tayo po ay magbibigay lamang ng komento ayon sa ating napapanood sa social media. Okay. Pareho po silang vlogger. Okay. Si Patrolman Fontillas ngayon po no ay nahaharap no sa kasong administratibo. Kaugnay po ng kanyang naging pahayag when he was still a member of the Philippine National Police. Ano po ang kanyang naging pahayag? Hindi po niya nagustuhan ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Hindi dahil sa ayaw niyang makasuhan si former President Duterte. Hindi dahil sa gusto niyang iligtas sa mga kasalanan si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang pagtutol at ang kanyang pagpapahayag sa nangyaring pag-aresto o pagpapakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagbunsod kung bakit siya po ay nag-vlog sa kanyang channel no sa Facebook. Bakit? Dahil obviously yung mga proseso na ginawa sa pagpapadakip o pagpapakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi na po naaayon sa ating saligang batas. Maraming mga argumento no, na nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court ang nilabag. Maging po ang batas po natin dito sa Pilipinas, ang ating konstitusyon ay nilabag. Maipadakip lamang at madala lamang po sa International Criminal Court si former President Rodrigo Roa Duterte. Yun po ang dahilan kung bakit nagpahayag po si Patrolman Fontillas. Hindi po maayos, wala na po sa lugar, wala na po sa hulog ang ginawang ito no ng mga otoridad. Maipadakip lamang, mawala lamang sa kanilang landas si former President Rodrigo Roa Duterte. And nakita naman po natin yan sa mga footages, sa mga videos, lalong-lalo na nang dinala po sa Villamor Air Base si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nandoon po si Ambassador Lacanilaw mula sa NAIA, papunta sa Villamor Air Base, hanggang sa dalhin po ito sa The Hague, sa the Netherlands. Okay? So yun lamang po ang tinutulan ni Patrolman Fontillas, yung hindi na po nasunod ang ating saligang batas. Ako po, no, ang aking tatay ay isang alagad ng batas. And mayroon pong panahon sa aming buhay na hindi ko makakalimutan. Higit 20 taon naglingkod ang aking ama sa Philippine National Police. Dahil sa isang pangyayari, sa hindi namin malamang kadahilanan, tinanggal po ang kanyang pangalan sa roster bilang isang pulis. Patrolman din po ang aking tatay. Nang mag-follow up ako sa NAPOLCOM, wala pong record na naging pulis ang aking tatay. To cut the story, more than 2 decades
nagtrabaho bilang pulis ang aking tatay. Pero sa isang pangyayari, tinanggal po ang kanyang record at wala po siyang natanggap kahit isa, kahit piso. Ganyan po kadumi ang ahensya. So, ngayon nga po, no, dahil nga po sa ginawang ito ni Patrolman Fontillas, naharap ngayon siya sa kasong administratibo. And March 25, if I were not mistaken, or March 25 or April 25 po, no, ay ganap na pong resign si Patrolman Fontillas. Hindi po siya tinanggal, siya po ay resigned. Pinirmahan po yan, yung kanyang resignation. So, ang pagre-resign po, ang pagpapahayag po ni Patrolman Fontillas ay isang patunay na yung mga mapagmalabis, yan, yung mga mapagmalabis po, wag po kayong pakasisiguro, no? Si General Marbil, si IDG Director Nicolas Torre III, hindi po ninyo kilala ang inyong mga nasa ibaba. Kung sakali mang magdeklara ng martial law ang Pangulo ng Pilipinas upang ipagtanggol siya, hindi po kayo nakasisiguro na susuportahan kayo sapagkat very obvious po, wala na po sa hulog ang inyong pinaggagawa. No? Maaaring kayo hawak ng Pangulo, pero yung nasa baba po ninyo, hindi kayo makasisiguro na meron pang tauhang susunod, maniniwala sa inyo. Hindi lamang po si Patrolman Fontillas. Marami po akong kilalang pulis ang hindi po sumasang-ayon sa inyo. Yung mga pulis na mayroong sinumpaang tungkulin sa bayan at sa mga Pilipino. Hindi po sa Pangulo, hindi po sa inyong direktor, at hindi po kahit kanino mang opisyal ng pamahalaan naglilingkod ang mga alagad ng batas. Kundi sa bayan at sa mga Pilipino, yan po yung sinumpaan. Eto na nga mga kaibigan, si Attorney Claire Castro ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Unang-una na ang halaga ng bigas. Okay? So, alam po niya sa sarili niya at napaamin po siya ni Miss Eden ng SMNI News na yung kanyang mga sinasabi sa kanyang vlog at sa pagiging press secretary po niya ay magkaiba. So, ginagamit po niya yung kanyang platform for the views, for the engagement, para kumita po siya sa kanyang YouTube channel. It's very obvious, tinanong po siya ni Miss Eden kung ano yung kanyang punto, kung bakit nasabi niya na pinangarap, na kumbaga pinangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging 7 pesos ang halaga ng bigas. Malinaw po sa State of the Nation address ni former President Rodrigo Roa Duterte na magkakaroon ng mababawasan ang halaga ng bigas by up to
7 pesos. Hindi po gagawing 7 pesos. So, panoorin natin guys, yung naging pagtatanong ni Miss Eden kay Attorney Claire Castro. Kayo na po ang bahalang humusga o sumuri. Liable ba? Ano kayang kaso ang maaaring isampa sa ating press secretary? Akalain niyo yun, government employee na po itong si Attorney Claire Castro. And yet, nagpapakalat siya ng maling impormasyon. Press secretary pa man din. Imposibleng wala itong epekto sa ating Pangulo, di ba? Imposible. So, pwede pala yun. So, ibig sabihin, pwede rin pala yung ginawa ni Patrolman Fontillas. No? Pwede rin pala yun yung ginawa ni Patrolman Fontillas na magsalita siya based on his own opinion gamit yung kanyang vlog habang ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang alagad ng batas. Pwede ba yun? Pwede rin ba yung ginawa ni Press Secretary Claire Castro? Iba yung kanyang sinasabi sa kanyang vlog at iba rin yung kanyang sinasabi during press con. Oh, diba? Kayo na po ang bahalang humusga. Further, we have fast-tracked the distribution of NFA rice to provide affordable rice for all. This year, we are giving 149 billion pesos worth of subsidies to the poor and vulnerable. Next year, the amount will be increased to 169 billion pesos. But no amount of subsidy can help the poor if some businesses take advantage of their situation to make more money. I ask businesses to cooperate with us in charging a fair price. To help stabilize rice prices, we also need to address the issue of artificial rice shortage.
I now ask all the rice hoarders, cartels, and their protectors. You know that I know who you are. Stop messing with the people. I hate to power sometimes is not a good thing, but I hope I would not have to use it against you. Consider yourselves warned, mend your ways now, or the full force of the state shall be brought to bear upon you. I am directing all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and our law enforcement agencies to bring them to justice. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform, which I have certified as urgent today. So malinaw guys, doon sa naging Statement of the Nation address ni former President Duterte na para maiwasan yung economic sabotage na tinatawag. Nagbigay siya ng babala, ng warning. No? Pakinggan po ninyo yung kanyang naging pahayag. Alam niya yung kalakaran. So, yung mga businessman na ito, aangkat ng murang palay, murang halaga ng bigas. Okay? Aangkatin nila sa mga magsasaka, bibilhin nila, at ibebenta nila ito ng triple. Yan ang dahilan kung bakit nagtataas at mahal ang halaga ng bigas. So dahil nga doon sa kanyang direktiba, naging kaaway ni former President Duterte ang mga negosyante. Okay? Binangga niya itong mga negosyanteng ito para mas maraming mga kababayan natin ang mas makinabang. Yan po ang isa sa magandang ginawa ni former President Duterte. Kinalaban niya ang mga negosyante ng bigas para mas maraming kababayan ang maka-afford, makabili ng bigas. Pangalawang punto, dahil sa kanyang babala, ang kanyang target ay bumaba ng 7% o 7 pesos per kilo. Malinaw naman po, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Hindi po niya sinabi na magiging 7 pesos ang halaga ng bigas. It is clear. Reduce by up to 7 pesos. Ibig sabihin sa Tagalog, bababa ng hanggang 7 pesos ang halaga ng bigas. Yan po yung pangalawang punto. Pangatlo, kung narinig po ninyo yung word na lower inflation rate. Okay? Ito po ipapaliwanag natin. Lahat ng bilihin, tumataas yan as we go along. Okay? Lahat ng bilihin, tumataas yan as we go along. Okay? Pero pwede nating pabagalin ang pagtaas ng halaga ng presyo ng mga bilihin. Noong panahon po ni former President Duterte, the inflation rate of rice pababa. Ano po ibig sabihin?
Kapag ang inflation rate ay bumababa, ibig sabihin, bumabagal ang pagtaas ng halaga ng bigas. Okay? Bumabagal ang pagtaas ng halaga ng bigas kapag ang inflation rate natin ay patuloy na bumababa. Okay? So, ibig sabihin, tumataas man yung halaga ng bigas, pero hindi ganun kabilis. Dahil nga, yung inflation rate, ginagawan ng paraan para manatiling pababa. Yun po ang ibig sabihin. Kaya dapat intindihin po ninyo. No? Ngayon po, kung ang inflation rate ay papataas, yung trend ay papataas, yung halaga ng isang bilihin, mabilis po yung pag-angat. Mabilis pong tataas yung halaga ng bilihin. Kapag mataas po yung inflation rate. So, ngayon, panoorin ninyo, basahin ninyo, mag-research kayo. Ano ba ang inflation rate natin ngayon? Mabilis, mataas. Papataas po na fluctuating po yung ating inflation rate. Ibig sabihin ng fluctuating, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa. Pero yung trend ng inflation rate, pataas. Pataas po yung trend. O, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas, bababa, tataas. So, ibig sabihin, bumababa, tumataas, pero yung pinakang trend niya, upward. So, dahil upward yung inflation rate ngayon, yung halaga ng mga bilihin, mabilis ding tumaas. Kasama na dyan yung bigas. So, dahil nga po mataas, maaaring ang halaga ngayon ay 50. Hindi natin alam, after 2 days, magiging 61, magiging 65, magiging 66. Yan po ang ibig sabihin. Kaya, kung titignan natin yung halaga ng bigas ngayon na 20 pesos, may limitasyon yan. Dahil yung inflation rate po natin mataas. Kaya, mahirap po yan na i-maintain na tatagal hanggang 2028. So, ginawa lamang po yan na 20 pesos dahil eleksyon. Ang gusto nating makita, ako po bilang isang statistician, bilang isang data scientist, data analyst, ang gusto kong makita ay yung inflation rate natin. Okay, so halimbawa, ito 20 pesos na ang halaga ng bigas sa Visayas. Pero gusto kong makita yung inflation rate. Bakit gusto kong makita? Para ma-predict ko, para makapag-forecast ako kung hanggang kailan yung halaga na yan. Hanggang kailan magtatagal yung 20 pesos na yan. Kasi, kailangan mong magsagawa ng correlation studies. Kaya hindi po ako kaagad-agad maniniwala na kung ang halaga ng bigas sabihin nilang 20 pesos, mahirap pong maniwala. Kailangan ko munang makita yung mga factors. Yung mga factors, bakit kaya nila nagawang 20 pesos ang halaga ng bigas? Bakit kaya nila nagawang 20 pesos ang halaga ng bigas? Wala naman silang naipakitang factors. Unlike the time of the former President Duterte, binanggit niya mismo sa SONA niya, reduce the price of rice and continue working to decrease the inflation rate. O, di ba? Narinig niyo yan. Balikan niyo. Susubukan niyang pababain ang halaga ng presyo ng bigas ng hanggang 7 pesos at siyempre pananatilihing
pababa yung inflation rate. Kaya, yung halaga ng bigas ni dating Pangulong Duterte 2018, tumataas man, pero hindi ganun kabilis. Kasi nga, yung inflation rate, pinapababa po nila. Unlike ngayon, sinabi lamang pong 20 pesos ang halaga ng bigas, pero hindi po ipinakita yung factors that affect the price of rice. Paano nila ito nagawang 20 pesos? Simple lang yung aking opinion dyan, bakit naging 20 pesos. Pikit mata. Pikit mata nilang ginawang 20 pesos. Para ipakita sa taong bayan na ginawa, tinupad yung pangako ng Pangulo. And sa aking opinion, pagkatapos po ng eleksyon, ang 20 pesos ay babalik sa halagang 60 pesos pataas. Kasi wala akong nakitang factors kagaya ng inflation rate. Sige, tingnan natin mga kaklira. Tignan natin. Pakita ko na to. Sige ha, pangako 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi mga kaklir. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Kaya mo ginawa yung batas, rice tariffication law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan Yan, 2 years 2 years Nangako 7 pesos per kilo na bigas because of the rice tariffication law. Okay. Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform. Okay 7 pesos ang pinangako. Ang iniisip, no? Kaya may pinaprioritize yung batas RTL to Kung di ako nagkakamali mga kaklira. Yun lang naman yung involved dun patungkol sa bigas So, 7 pesos, Pipi Sara. Yung inaspire ng tatay mo because of that law. Diba? Pero natupad ba? Ayan nangako na gawing 7 pesos per kilang bigas pero tahimik yung mga kampon niya. Sino ba to? Joyce Mabini Makanit Uy, nawala. Ayun. Diba? Ano nangyari sa 7 pesos? Bakit hindi nyo kinukundina na hindi natupad? So, obviously guys, kahit na tumataas po yung halaga ng presyo ng mga bilihin noong panahon ni former President Duterte, ay afford pa rin ito ng maraming Pilipino. Bakit? Dahil nga po, yung inflation rate po ay mabagal at bumababa. Okay? So, uulitin ko sa mga hindi po nakakaintindi. Kapag ang inflation rate ay pababa ng pababa, yung halaga ng presyo ng mga bilihin, bumabagal po ang pagtaas. Okay? Bumabagal ang pagtaas ng mga bilihin. So, hindi po mabilisan yung pagtaas. Okay? Bakit ko po hina-highlights ito? Dahil marami pong mga loyalista ang hindi makaintindi, mga bobo kung ating iisipin. Kaya nga po yung mga nagko-comment doon sa vlog ni Attorney Claire Castro, obviously po yun, mga bobo. No? Obviously po yun, bobo. Hindi nila naiintindihan yung correlation between inflation and the price of commodities. So, yun lang guys.
So I hope na maging malinaw po sa lahat ang aking paliwanag kung ano nga ba ang kinalaman ng inflation sa halaga ng mga bilihin. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share these videos para mas marami pong matuto at makinabang. Maraming salamat.